Good morning. Ito yung project tank natin. Bale, i-coat ko pa to ng isa pang pintura. Ang plano talaga kulay black. Gusto ko talaga kulay black sana. Kasi meron na akong black dyan eh. Spray paint. Tsaka binigyan din ako nung pinagbilihan ko na itong aquarium ng paint na kulay itim. Yun, nasa ilalim. Kaso nung nakita ni mama, sabi niya, Kiko, ano bang pintura nung nung patungan mo? Sabi ko, itim. Sabi niya, ganun na lang kaya. Yung kulay pula. Para lucky. Si mama kasi hindi naman Chinese pero mahilig sa mga lucky. Pero subukan natin, sige. Balay, gagawin ko na lang. Papatungan ko na lang ng isa pang primer yan. Tapos yan na yun. Kaya sana matapos ko bago mag-lunch para, saglit lang naman yan. Para kahit mga after lunch, mailagay ko na yan sa second floor. Dun sa taas. Dun sa kahapon, dun sa lagayan ng tabi ng TV. Yan. Tapos i-set up ko na rin yan. Lalagyan ko ng tubig. Ilalagay ko na rin yung mga hides para mawala yung chlorine. Ganun daw yun eh. Pag kunyari gusto mong tanggalin yung chlorine ng tubig. Kuha ka sa gripo tapos i-stack mo lang siya ng 24 hours to 2 days. Pwede na raw yun. Eh ganun naman ginagawa ko dati sa Arwana. Kaya alam ko na rin yun. Nag 50 gallons muna ako sa Arwana dati. Ganito. Kulay blue din. Tapos nilagyan ko ng tubig. Tapos mga 3 days nga yun eh. Bago ko nilagay yung Arwana. Dito, lalagyan ko na lang ng floor puzzle. Siguro, ayoko nang bumili ng styro. Marami kaming floor puzzle dito, hindi naman nagagamit. Kaya ko dyan bago ko ipatong to. Tapos, ano pa ba? Ayun, mag-order ako sa Lazada ng submersible pump tsaka overhead filter para dyan. Okay, later. Ayun, dodoblehin ko lang yung coat na ito. Si mama, yung nanay ko, mahilig siya sa mga Chinese way talaga. Hindi naman siya Chinese, pero mahilig siya sa mga Chinese way. Tingnan mo yung bahay namin. May ganyan. Tapos pag pumasok ka dito, may ganon. Mga pang Chinese. Hanggang taas yan, marami yan. Pero syempre, kita mo naman yung mga Chinese, di ba? Marami silang way. Kaya asensado rin sila. Hindi mo masabi. Bale, eto sana, puputulin ko na to. Tatanggalin ko na sana yung mga paa. Yan, yung 4. Lalagariin ko na sana kahapon. Kaya lang, nisip ko, mahirap walisin yung ilalim. O kaya vacuumin, mahirap. Pag nilagyan ko na ng laman to, kasi pwede mo naman vacuumin yan dito pagka wala pang laman. Kaya lang, yun nga, kinakain na kasi ito ng bakal. Kinakain na ng kalawang. Ayan, malambot na siya. Pero ito, matibay pa naman. Gagawin ko na lang, lalagyan ko to ng rubber. Yung wala akong rubber talaga na ilalagay dyan eh. Sa Shopee meron daw eh. Pero DIY na lang ako ng interior ng gulong. Yun na lang siguro. Tapusin ko lang to. Makalawang to kahapon. Lalo na dito sa ilalim, sobrang kalawang yan. Bale, niliha ko lang to ng niliha kahapon muna. Tapos, hinugasan ng tubig. Tapos, niliha ulit. Tapos, hinugasan ulit ng tubig. Tapos, steel brush. Steel brush ba? Hindi yung ginagamit sa kaldero. Yung parang steel na sponge ito. Yan. Para habang binabasa ko siya, kinukuskus ko para matanggal-tanggal yung mga kalawang-kalawang hanggang hindi naman totally naging kulay metal na siya. Nabawasan yung yung mga brown. Tapos pinatuyo ko, mainit kahapon kaya madaling matuyo yung bakal. Tapos yun pininturahan ko na siya. Dito kinakapalan ko talaga yung pintura kasi ito yung makalawang na part kahapon para yung moisture ng tubig. Malapit din kasi sa CR yung paglalagyan ko nito. Katabi niya CR. So kahit na may moisture, kahit ngayon tag-ulan, hindi madaling pasukin ng kalawang yung bakal. Hindi siya kalawang sa loob. Prevention is the key, 'di ba? Hindi na siguro ako bibili ng another pintura pang coat pa dito kasi 'di ba usually primer tapos susunod niyan yung final coating kung anong kulay yung gusto mo. Since pula naman to, eto na lang. Ayoko nang gumastos pang bili ng pintura. Bibili pa sana talaga ako ng isa pang pintura dito, spray paint na kulay pula. Yung metallic o kaya yung makintab para maganda siya tignan. Kaya lang, naisip ko nga, naalala ko nga, tokwa na lang yung iniulam ko Bibili pa ako ng pintura. Okay na to. Gusto ko sana talaga dito itim Kaya lang, sabi ni mama, pula na lang daw para lucky. Since kulay lang naman ang pinag-uusapan natin, mothers knows best. Okay, ito na yung setup. Nilagyan ko na ng tubig, pero kalahati lang. 50 gallons. Tapos, nilagyan ko na rin ng mga PVC. Dito nga sa sala namin, katabi ng TV. Ayan. Napapanood ng mga kids. Pwede nilang tignan-tignan. Ang dami ko pang PVC dito. Bale, after 2 days siguro, tsaka ako ilalagay dyan yung mga crayfish. Kasi, syempre, ayusin pa natin yung timpla ng tubig niyan. Sarap dito mag-inom, Upo ka lang dito. Tapos, lagay ka ng lamesa dito. Tapos, dito ka, habang tinitignan mo yung mga alaga mo, shot ka lang. Woo! Ayan, bale, hintayin ko pa rin dumating kasi yung submersible pump tsaka yung overhead filter. Pagdating nun, sana dumating na bukas para magamit ko na, para umikot na yung tubig. Tapos medyo mabawasan na yung chlorine ng tubig. Pero perfect na yan mga 2 days. Kasi dati sa Arwana, pinupuno ko pa nga yung ganito Unang tangke ko sa Arwana, 50 gallons din Hanggang dito yung tubig.
Tapos pinatining ko yung tubig mga 2 days. Nag-circulate lang siya kasi may submersible pump din ako doon. Tapos may mga ceramics. Eto, lalagyan ko rin ng ceramics sa sa pinaka filtration niya. Pero hindi yung mabigat. Nag-aalangan ako dito sa stand, ang nipis eh. Gusto ko nga sana at least hanggang dito yung tubig. Kalahati talaga. Kaya lang ninenervyos ako. Parang naninipisan ako sa stand. Siguro susunod paispatan ko ng welding yan. Padadagdagan ko ng L-type na bakal dito. Para if ever na sana swertehin in future makapag-breed, gagawa ko ng trapand dito sa baba, tas dyan sa baba, pinakababa, trapand na lang. Ewan ko kung paano ko gagawin yung kasi syempre pag nilagay mo na dito yung crayfish mo, parang hirap nang galawin ng stand niyan. Depende na lang kung merong mag-welding na pwedeng weldingan agad dyan. Ewan ko lang kung pwede yun, parang titibayan lang nila na ng welding.